Ano, makakakuha ka pa ng bahay na nagkakahalaga ng 10 milyon kapag nag-asawa? Hindi ito. Ang ganda ng aura niya. Gusto ko rin siyang pakasalan. Zia pala. Tama. Ako si Lynn Rubing, presidente ng Lynn Corporation. Para hikayatin ang mga tao na magpakasal. Naglabas kami ng matchmaking program kasama ng Civil Registry. Gamit ang teknolohiya para hanapin ang iyong tadhana. Ang tatlong idol na ito ang magiging unang sumubok sa paghahanap ng pag-ibig. Hindi ko inakala. Ang babaeng iniligtas ko kanina ay ang sikat na mataray na presidente na si Lynn Ruobing. Ha? Gusto mo bang mamatay? Buisit, paano ka nagmamaneho? Anong gusto mong gawin? Ako, nanloloob sa broad daylight. Presidente Lin. Gusto niya makawin ang AI matching system, tawagan ng pulis. Jiayaw, Tumawag ka ng pulis, papatayin kita. huwag kang padalos-dalos, magkano ba ang gusto mo, ibibigay ko. Ibigay MO. Naku, malalate na ako. Hoy, pwede bang ilipat mo muna ang sasakyan? Malalate na ang delivery ko. Tumahimik ka o papatayin kita. Naku, kung malalate ako sa isang order, wala akong kikitain ngayong araw. May naghahanap ulit ng gulo. Anong gusto mong gawin, Per? Gwapo, tumakbo ka may dalang kutsilyo. Paano naging ganun kalakas ang isang delivery rider? Tulungan mo akong makuha ang kahon, mas mahalaga pa yun kaysa buhay ko. Ay hindi pwede. Malalate na ang delivery ko, may 3 pa akong hindi na ihahatid. Papadala ko ang sekretary ko para mag-deliver, pakiusap. Hubarin mo ang stockings mo at saka ang high heels. Ha? Jiayaw, ikaw na ang magmaneho para mas mabilis ang delivery. Magbayad ng compensation hanggang sa masiyahan ang mga customer. Oo, Ziege. Naku, malalate na ako sa press conference. Mahirap makahanap ng taxi dito. Sakay ka. Ito, Kumapit kang mabuti. Pasensya na, hindi sinasadya. okay lang. Hintayin mo ako dito. Babalikan kita mamaya, siguradong gagantihan kita na maayos. CJ, hindi lang paano ko kasalanan ni Robbie. Baka bigyan ako ng kotse o bahay. Sasali din ako, isasali ko ang sarili ko. Bukod pa doon. Sasali din ako sa event na ito. Malaki ang pagmamahal ko sa guy matchmaking. Ako. Sana makatulong ito para makahanap ako ng mas bagay na partner. Grabe, di Lynn Ruobing. Mas maganda pa kay Lee Feifei. Ang ganda niya. Mas gusto ko pa rin si Lynn Ruobing. Pangarap ka lang. Si Lynn Ruobing ang pinakamaganda. Kung sasali siya, baka mag-crash pa ang system. Hindi ko kayang pangarapin si Lynn Ruobing. Pero kung ako ang pinakabagay sa kanya, swerte ko na. Mega, register din ako. Ang pinakamataas na match ng AI. May bonus na bahay para sa kasal na worth 1 milyon. Mag-register na kayo. 1 milyon. Mega, register din ako. Sayang, may girlfriend na ako, hindi na ako pwedeng sumali. Hoy baby, ano nangyari? Songchen, may emergency AKO. Umuwi ka agad. Sige, uwi na ako.
Baby, bakit ka nagmamadali? Mahal. Nakuha mo na ba ang sahod mo ngayong buwan? Iabot Montag na. Ah, si Jay. Songchen, hiwalayan na tayo. Kanina lang kumuha ka ng pera. Bakit mo gagawin yan? Ito ang bayad mo sa paghihiwalay natin. Matagal na tayong magkasama, dapat kang magbayad sa akin. Ang bait ko sa'yo, bakit mo ako ginaganito? Bakit? Hindi magiging masaya si Budalang at Panjinlian. May event ang civil registry para sa AI matchmaking, zazali ako. siguradong makakahanap ako ng mas maganda sa iyo. Naiintindihan mo ba? Ikaw ang nagsabi na ikaw si Panjinlian. Hindi ako si Budalang. Ikaf. Ito ay halimbawa lamang. Sa madaling salita, hindi mo ako karapat-dapat. Sigurado ka bang mas maganda ang makakapareha mo kaysa sa akin? Siyempre, maganda ako at mataas ang pinag-aralan. Ang mga babaeng katulad ko ay bihira sa mundo. Ang makakapareha ko ay tiyak na mas maganda kaysa sa iyo. Bago magsimula ang paghahanap ng kapareha, may isang pagkakataon para sa simulation. Nakita Montag ba? Ang simulation match ko sa isang mayamang lalaki ay 85%. Alam kong hindi ka nasisiyahan, pero galing ka sa probinsya at may kapatid kang may sakit. Buong araw kang nagtatrabaho ng ilang trabaho at patago kang nagbobotsing. Sa totoo lang, ginagamit ka lang bilang punching bag, pagod na pagod ka, at hindi mo kayang ibigay ang buhay na gusto ko. Pagod na pagod ako, pero binibigyan pa rin kita ng 10,000 kada buwan. Ano pa bang buhay ang gusto mo? 10,000? Para sa akin, hindi yon pera. Ang tunay na magaling na lalaki ay dapat kumikita ng hindi bababa sa 1,000,000 kada taon. Hindi ka nagtatrabaho, pero ayaw mo pa rin sa perang ito. Alam mo ba kung gaano kahirap kitain ang 10,000 ito? Araw-gabi akong nagtatrabaho ng walang pahinga. Paghiwalay natin ay isang pabor pa sa iyo. Ito ay para mabawasan ang pasanin mo. CJ, umalis ka na. Layas, Mabuti naman at alam mo ang lugar mo. Magparehistro para sa paghahanap ng kapareha ngayon at sa loob ng 3 araw. Ang mga makakapareha ay makakatanggap ng 10,000 pondo para sa kaligayahan. may kapatid akong may sakit. Bakit hindi ko subukan? Baka sakaling makuha ko ang 10,000. Ano? May pagkakataon pala akong makapareha ng isang babaeng si... Hindi ba't dapat hintayin siya? Bakit wala siya? Hindi pa rin namin mahanap si Ilin. Gawin ang lahat ng paraan. Kailangan natin siyang mahanap sa loob ng 3 araw. Siege. Hindi ko akalain, ang cool talaga ni Ilin. Hindi mo ba siya type? Ano ba ang iniisip mo? Iniligtas niya tayo sa panganib. At nakuha niya ang AI system model na mahalaga sa buhay ng kumpanya. Kung hindi ko siya pasasalamatan ng maayos, hindi ako tao. Tama ka. At yung magnanakaw, kahit na tinatanong na, ayaw pa rin niyang magsalita. Tiyak na may taksil sa kumpanya kung hindi ang AI model. Ay hindi sana ninakaw bago pa ito ilabas. Kailangan nating mahuli ang taksil. Baka gawa ito ng pamilya Lee, gumastos sila ng 10 bilyon. Para sa ilang app, pero hindi pa rin nila naagaw ang merkado. Tinalo lang namin sila. Malamang hindi sila titigil. Tiyak na gagamit sila ng iba't ibang paraan para pilitin akong magpakasal. Talaga bang pakakasalan mo si Li Xiao? Mamatay man ako, hindi ako magiging laruan niya. Boss Lin, nagtagumpay tayo. Isang araw pa lang, 1,000,000 na ang sumali sa AI matching. Inaasahang abot sa 10 milyon ang mga user. Maganda. Iplano mo, bukas ng gabi magkakaroon tayo ng party. Para mag-iwang. Siege. Boss, hindi ba sinabi mong magpapasok ka sa AI matching? Paki-fill out ang iyong application form. Ako na ang magsusumite, ikaw na muna ang magtrabaho. Siege. Pogi, tumakbo ka, may dala siyang kutsilyo. Single ba siya? Hindi, bakit ko ba bigla naiisip to? Pagkatapos magpasa, malalaman agad kung sino ang match mo. Sa kalagayan ko, tiyak na may makakamatch ako. Mas maganda pa sa kay Songchen. I-high quality na lalaki, baka may makamatch ako. Super rich kid, tulad ng anak ng pinakamayaman sa Hangzhou.
Ang bango. Dati, ang isang date ay hindi bababa sa 200 piso, ngayon. Instant noodles at sausage, hindi pa umaabot ng 10 piso, hindi to heartbreak. Ito ay parang stock liquidation. Sarap ang lakas ng pakiramdam. Simula ng pangatlong part-time job ngayong araw, ang pagiging driver. Boss Lin, huwag ka nang uminom ng sobra, alagaan mo ang iyong katawan. Hindi ako lasing. Boss Lin, tumayo ka na maayos, tatawag ako ng driver. Hi. Nga pala, yung taong hinahanap mo, nakita mo na ba? Muntik ko nang makalimutan sabihin sa iyo, mahirap ang pamilya niya. Mga magsasaka ang mga magulang niya, walang kita, para sa pagpapagamot niya. 3 part-time job ang ginagawa niya araw-araw. Food delivery, driver, at pagluluto sa bahay. Hindi lang siya matapat. Responsable pa siya. Sinabi ko sa kanyang huwag umalis at talagang hindi siya lumingon sa akin. Baka hindi siya naghahanap ng kapalit. Ah, siya pala. Mabuti talaga siyang tao. Boss Lin, darating na ang driver, sasabihin ko sa kasamahan ko. Tayo na muna. CJ. Ang init. Bakit ang init? Parang may pinalabas sa akin. Ikaw ba ang tumawag ng driver? Kamusta? Ikaw. Buksan mo ang pinto, sumakay ka. Umupo ka sa tabi ko. Ano ginagawa mo sa kanya? Bilisan mo. Maniwala ka ba? Ireklamo kita. Ay, sige, sandali lang. Boss Lin, anong nangyari sa'yo? Ang init. Nadroga ako. Kung hindi mo ako tutulungan, mamamatay ako. Siguro walang daya, tingnan mo siya. Talagang nadroga siya. Bilisan mo. Kung hindi, ireklamo kita. Ah, sige. Umalis ka. Boss, nagtagumpay na ako. Natulog siya kasama ang isang driver. Baby, pinapunta kita para kunin ang kanyang kahinaan, hindi para lokohin ako. Walang kwenta ka, boss. Ito, HMP. Anong ipinagmamalaki niya? Isang babae lang siya, palaging nagpapanggap. Mataas na presidente, sa huli, natulog pa rin sa isang ordinaryong tao. Hintayin mo, ang kanyang second hand na Bobby, sa huli ay mapipilitan lang siyang pakasalan ako. Pero paano kung ayaw niya? Kung ayaw niya, i-post mo ang kanyang malaswang litrato para makita ng iba. Gaano siya kakite, naiintindihan mo? Anong kaapatan niyang magmalaki sa akin? Yung huling pinadala kong killer ay hindi nagtagumpay. Ngayon, ang kanyang AI company. Kukunin ka o talaga? Boss, hindi pa dumating ang driver. BA? Wala akong nakita. Siya, kung malalaman ng iba, ang number 1 beauty ng Hangzhou. Ang una niyang business, ibinigay sa isang delivery rider. Hindi ba sila magseselos at papatayin siya? Ayokong malaman ng sinuman ang bagay na ito. Huwag kang mag-alala, itatago ko ito, hindi rin kita gagambalain. Alam ko ang lugar ko. Ang babae na ito pagkatapos ay hindi nakilala. Biglang naging malamig. Tara na, magmaneho na tayo. Ay. Na pala, sandali, pwede mo ba akong bigyan ng 5 bituin? Ano pa nang ginagawa mong driver? Bukas diretso ka na sa company ko. Sigurado kang masisiyahan sa sahod. Ha? Huwag kang mag-alala.
Gusto ko lang pasalamatan ka sa tulong mo noong araw na iyon. Ay, President Lin. Iwi mo na ang kotse, bukas sunduin mo ako. Ha? Binigay na lang ni Presidente Lin sa akin ang kotse. Sinuswerte ba ako? Suotin mo na. Ha? Ay. Talagang malaking kumpanya, kahit uniforme ng gwardiya ang ganda. Balita ko magaling ka raw. Magwardya ka sa umaga. At kung kailangan, maging driver at bodyguard ko. Pwede ba? Ha? Magkano ang sahod? Sapat na ba ang 50,000? Sa isang taon? Ambisyosohin mo naman, buwanan yan. Anong klaseng kumpanya to? 50,000 kada buwan. CJ, Ipapakilala ko sa inyo. Siya si Songshen, siya ang magiging hepe ng seguridad. Siya ang bahala sa seguridad ng kumpanya natin. bagong salta pa lang, hepe na agad. Kumusta po mga kuya? Magtrabaho kang mabuti, kung may problema sabihin mo agad sa akin. Sige po. Oy par, may kakilala ka ba sa kumpanya? Wala naman, bakit? Walang kakilala, paano ka nakapasok dito? Ang mga gwardiya ng Lin Group, paang bodyguard ang lakas. Kami ay mga atleta ng martial arts o dating special forces. Anong trabaho mo dati? Ako si Song Chen, dati akong delivery rider. Delivery rider ang magiging hip namin? Dahil ba mabilis kang tumakbo? Hindi ko alam kung paano ka nakapasok. Pero sa susunod si Kuya Hua na lang ang susundin namin. Si Kuya Hua lang ang susundin namin. Ayaw nyo palang sumunod sa akin. Anong gagawin mo? Babagsakin mo kami? Pwede. CJ, Ikaf lang? Ako lang, luluhod ka sa akin. Medyo magaling ka, pero hindi ka pa rin karapat-dapat. Maging hip namin. sabihin ko na sabay-sabay na kayo. Mga mayabang, sabay-sabay na. Boss Lin, kung siya ang gawing team leader, baka mabuli siya. Tiyak na hindi sasang-ayon ang lahat dahil silang mga to ay mga eksperto. Sinadya ko yan. Ha? Gusto ko lang makita kung gaano kalaki ang potensyal niya. Kung kaya niya, mapagkakatiwalaan ko na sa kanya ang seguridad ng kumpanya. Dahil marami tayong mahahalagang sikretong hawak ngayon. Tara, sumama ka sa akin sa baba. Napatumba niya lahat ng kalaban. Kuya, susuko na ako. Totoong susuko na, wag mo ko sasaktan. Ano nang ginagawa ninyo? Magandang araw po, Boss Lin. Kami. Para mas mapabuti ang pagprotekta sa kumpanya, kami ay nagsasanay. Tama yon, oo. Magaling, magpatuloy kayo. Diyos ko, si Boss Lin ang tunay na napakaganda. Nagpalista ako sa AI matching, kung sakali lang na. Match ka Uzia. Panaginip mo yan, mas pwede ka na kung ma-match ka kay Secretary Bang. Okay at K-Song. Gusto mo bang mawala ng trabaho? Si Boss Lin ba ay? Pwedeng pag-usapan natin. Narinig mo ba ang sinabi ni Kuya? Tumayo ng maayos. Binabati kita. Matagumpay ang iyong AI match. Pakitingnan na ang iyong A special no match. wow. Ang napunta sa king match, ang ganda pala ng kalidad. Siya pala ay director ng kanyang kumpanya ng Pag-ibig AI. Ang sahod niya ay umaabot ng 2 milyon. Ang mga naunang match talagang accurate. Song Chen. Mukhang tama ang paghihiwalay natin. Ang napunta sa king match, mas maganda sa'yo ng 100 bises. Hindi ka lang successful sa career, ang lakas pa ng dating mo. Sa tingin ko, talagang bagay tayo. Maganda ang katawan mo,
Mataas ang pinag-aralan. Ideal type ka rin, anong klaseng AI? 2. Binigyan ako ng ganitong gold digger. Pagkatapos kong paglaruan, iwan ko rin yan. Kuya, anong tinitingnan mo at napakainggan nyo? Wow, black stockings. Wala. Naiintindihan ka o, lalaki eh. Hindi. Ano ba ang alam mo? Alam mo lahat. Ikaw ang hari ng kaalaman. Tumayo ka ng maayos. Naku, scam pala ito. Lin, lumabas na ang resulta ng matching mo. Ang bilis naman. Paano ako naging match sa kanya? Hindi naman kami bagay. Lin, parang nagkamali ako ng tingin. Ito ang match ko. Match ka kay Songchen. Ayoko tingnan, hindi ako interesado. Hindi ka panipaniwala. Talagang match ka kay Songchen. Talaga? Talaga? Oo. Sabi mo hindi ka interesado, pero joke lang, Photoshop ko lang ito. Wang Xiaoyao, niloloko mo ako. Papatayin kita. Ikaw kasi ang tigas ng mukha. Halika na, malapit nang magsimula ang meeting sa civil registry. Huwag kang tatakas. Song. Sinusundan mo ako? Ano bang meron ka para sundan? Ikaf. Ipapakilala ko sa iyo, ito si, ang taong itinalaga ng AI para sa akin. Kumikita ng 2 milyon bawat taon. Mas maganda siya sa iyo ng 100 beses. Zenozia? Zia? Siya yung sinasabi ko sa iyo, yung ex kong loser. Haha. Mukha naman siyang presentable sa suot niya. Pero, parang uniform ng security guard ng kumpanya namin ang suot niya. Imposible. Sabi mo ang mga security guard ng kumpanya nyo. I am first class na experts. Paano siya makakapasok sa kumpanya nyo? Ah. Nga, hindi basta-basta ang maging security guard sa kumpanya namin. Katulad niyang loser, kahit janitor, hindi niya kaya. Mga aso lang ang tumitingin sa iba ng mababa. Ikaw ang aso, ang dami mong trabaho. Hindi mo kayang buhayin ang isang babae. Alam mo ba yung sikat na AI na yon? Ako ang operations director. Ang sahod ko ay ang buhayin ang 10 babae. Tama. Balita ko sumali ka rin sa AI matching. Pero para sa mga katulad mong nasa laylayan, walang pera at walang posisyon, baka hindi ka pa makahanap ng babaeng hiwalay sa asawa. Kapag iniwan mo ako, habang buhay kang mag-isa. Tiyak na mag-isa ka. Hindi ka naman yay. Paano mo nalaman? Mas maganda ang makakapartner ko kaysa sayo. Kapag iniwan kita, saka lang ako bibigyan ng kapalaran. Ng tunay na babaeng para sa akin. Haha, tunay na babaeng para sa'yo. Baka naman. Ang pinakamagandang babae sa Hangzhou na si Lin Ruobing, ang i-partner sa'yo. Aha. Zia, kahit maging aso ni Lin Rubing, ay hindi karapat-dapat. Ay, mahal. Huwag mo nang saktan ang puso niya. Nakikita niya kung gaano tayo kasaya. At nasasaktan siya. Talagang bagay kayo, babae at aso, habang buhay. Ikaf. Sino ang minumura mo? Naniniwala ka bang papatayin kita? Tumigil ka. Sino ang papatayin mo? Manager Lin, itong tao na ito, sinisiraan ka lang. Ako na ang bahala sa kanya. Ang ganda ng katawan at aura ni Lin Ruobing. Ang makakapartner niya ay sigurong mayaman na parang hari, na anak ng mayamang pamilya. Ano ang sinabi niya? Nagmamalaki siya na ang AI ang makakapartner sa'yo. Sabi niya, mukha kang suplada pero madaling maakit. Hindi sinabi yun. Hindi? Narinig ko mismo. Nagmamalinis ka pa. Manggahas kang manggarap kay Manager Lin, papatayin kita. Huwag mo akong lokohin. Kapag may susunod pa, huwag ka nang mag-director. Manager Lin, pasensya na, hindi na maulit. Ayos ka lang. Ayos lang ako. Sumama ka sa akin, may sasabihin ako sa'yo. CJ, Ano BA, 2? Paano nakilala ni Manager Lin si Songchen? Makhang close pa sila.
Siguradong pinaparusahan lang siya ni Manager Lin. Bakit niya isinuot ang uniform na si Kitty ng kumpanya natin? Nga, isa siyang hamak na tao. Hindi siya papansinin ni Manager Lin. Hindi na tayo dapat magalit. Ang compatibility natin ay 90%. Baka, yung bahay na worth isa 0 milyon ay atin na. At doon, mabubvisit si Song Chen. Abangan mo, bukas na ilalabas ang listahan ng mga matagumpay na nagkatugma. At may pundo pa para sa kaligayahan. Gusto kong makita kung paano siya mapapahiya. Handa na ba kayong makita ang inyong mga kapareha? Ipapahayag ko na ngayon ang mga nagkatugma sa liyay. Hoy, kuya, yung activity ng pagtutugma ng kapareha. Nagparehistro ka ba? Naman. Ako rin, sana makapayas ako ng artista. Sino gusto mo makapareha? Ako? Song Chen, may mukha ka pa palang pumunta dito. Hindi mo talaga gustong makapareha ng babae. Ah, alam ko na, nagiging basurero ka pala dito. Siguradong may koneksyon ka para makapasok. Hoy, huwag kang magpadalos-dalos. Gusto mo bang mamatay? Ang laki-laki mong tao, ang sama mo. Basta't lang pasa 70% ang pagkakatugma. Iyon ang tunay na pag-ibigan, tingnan ninyo ang malaking screen. Naku, ang daming nagkatugma. Tingnan mo, nandoon ang pangalan ko. Talaga? Hoy, mahal, tingnan mo, pangalan natin ito. 70% ang pagkakatugma natin. Siyempre, lalabas iyon sa itaas. Naku, hindi tulad ng ilang mga walang kwenta. Kahit janitor. Hindi makapareha. Song Chen, nasaan ang tunay mong kapareha? Hindi kaya. Hindi pa ipinapanganak? Ano ba ang nagmamadali? Hindi pa lumalabas ang sa kuya ko. Baka, ang kapareha ng kuya ko, mas maganda ng 100 bisis. Kaysa sa iyong gold digger. Ano ba ang inisip mo? Hindi mo talaga gustong makapareha. Si Boss Lin na level? Ikaf na palakang. Kung makakapareha ka, siguradong pangit o may kapansanan. Nga, akala mo kung sino ka, makakapareha ng artista? Ha? Zino si Song Chen? Ang diva na si Lai Feifei. Nagkatugma pala kay Song Chen. Ano ba, hindi ikaw, pareho lang ng pangalan. Huwag kong mong rap. Nga, akala mo kung sino ka, makakapareha ng artista? Ha? Naku, ang diva na si Lai Feifei. Zino ba itong Song Chen na ito? Hindi ko alam, siguro ordinaryong tao lang. May chance din ang ordinaryong tao. E di may chance din ako na makapareha ng artista? Song Chen. Nakita mo tag ba? Kahit AI niloloko ka, talagang karapat dapat kang maging isang loser habang buhay. Single. Kung makakapartner ka, tatalon ako ng patiwarik at kakain ng Thai. Kakain din ako ng Thai. Bagay na bagay kayo, parehong mahilig kumain ng tae. Ikaf. Talaga bang hindi ako karapat-dapat sa kahit sino? Si Lin na lang ang natitirang hindi pa na-announce ang resulta. Hindi pa na-announce. Boss Lin. Gusto naming makita ang resulta mo. Pasensya na sa paghihintay. Ngayon, i-announce ko na ang resulta ko. Last chance emo na, Song Chen. Talagang talo ka na. Hindi pa lumalabas ang resulta, nakakatawa ka. Hindi naman kayo seryoso na. Ibibigay ni Boss Lin ang ganitong pagkakataon. Sa isang loser na tulad ni Song Chen? Ay naku, may hiya ka PABA? Si Lin Ruobing pala ang nakapartner. Ha? Song Chen. Paano nangyari? Siya ang nakapartner kay Boss Lin. Anong karapatan niya? Song Chen, si Song Chen Nenemen. Ninakaw pa ang crush kong si Lin Ruobing. Panaginip lang to, paano ako magiging karapat-dapat sa kanya? Grabe, idol. Nakapartner mo talaga si Boss Lin. Siya pala ang talagang para sa akin. Huy,
Anong sinabi ninyong kakainin kanina? Narinig ko, sabi nila kakain sila ng Thai. Hi. Gusto nyo ba ngayon na o sa banyo kayo kakain? Ayoko. Honey, ano NG nangyayari? Malayo ang agwat nila ni Boslin, pareho sa estado at background. Paano sila nagkatugma sa sistema? Kazal anan niya, too. Siya ang nag-utos na kumain ako ng Thai. Ang weird, bakit walang match rate? Dapat 70% match rate para magkatugma. 70% match rate ang kailangan para magkatugma. Sabi ko na nga ba, isang lalaki lang siya. Paano siya magiging karapat-dapat kay Boslin? Lumabas na ang match rate, 70%. Grabe, pinakamataas na match rate ngayon. Hindi lang siya nakapartner kay Boslin. Makukuha pa niya ang bahay na worth $1 million. Totoo bang? Ako ang nakapartner kay Lynn Robing. Ang laki ng agwat namin, parang Pacific Ocean. Paano ito possible? Impossible talaga ito. Boslin, paano siya nagmatch sa lalaking ito? May problema talaga dito. Tingnan niyo. Mali kayo, hindi talaga sila nagmatch. May sira pala ang system, 70% lang ang match. Ito ang tama. HMP. Sabi ko na sa'yo, kapag wala ako. Kahit babae, hindi mo mahanap. Ang sistema ng match nagbibiro lang sa akin. Alam ko na. Ano ba nangyayari? Hindi, kanina lang sabi ni Boslin. Dapat lang pa 70% ang match rate. Bago display, may mali talaga. Paumanhin na delay lang ang system. Ang totoo, ang match namin ay Gaano kataas? 70%. Ang taas. ang match namin ganito pala kataas. Hindi pa nakangiti ng ganito, si Boslin. Siguradong satisfied siya sa resulta. Paano siya nagmatch kay Lynn Robing? Mas mahirap pa sa loto. May problema ba dito? Hintayin mo ako dito, babalikan kita. Bibigyan kita ng magandang kapalit. CJ. Tapos na ang event ngayon. Ipapamahagi namin ang 100 na match fund. Kapag hindi nag-upload ng marriage certificate sa loob ng 7 araw, mababawi ito. Lynn Ruobing, kung tatanggi ka sa Marriage Alliance at makipagsama sa guard na ito, nakakasuka. Unahin kong patayin ang guard, tapos ikukulong kita para pagdusahan mo. Ipapamahagi namin ang 100 na match fund. Kapag hindi nag-upload ng marriage certificate sa loob ng 7 araw, mababawi ito. Hindi ba't ito ang anak natin? Paano siya nagmatch kay Lynn Ruobing? Baka mabuking ang identity ng kuya. Alam na ba nila na tayo ay ang pinakamayamang pamilya? Impossible, naka-encrypt ang info ng anak natin. Walang makakaalam. Sasabihin ko sa'yo, tatay, si Lynn Ruobing ay ang gusto kong maging manugang, mabait na babae. Alagaan mo siya para maging manugang natin. Huwag magmadali, maghintay tayo, ipapacheck ko muna. Lu Feng. Bantayan ng mabuti si Lynn Ruobing. Tingnan mo kung paano siya makisama sa anak ko. Sige, Boss Song. Alagaan mo ang anak ko, pati na ang manugang ko. Si Lynn Ruobing ay ang pinakamagandang manugang na gusto ko. Kung sino man ang gagambala sa kanya, ay naghahanap ng kamatayan. Kuya, huwag mong palampasin ang pagkakataon. Kung ikakasal ka kay Boss Lin, lahat ng gusto mo ay makakamit mo. Gusto ng palakang maging gansa, sa tingin ko si Boss Lin. Ginagawa lang itong oportunidad para magpasikat, bukas. Ang Love AI ay tiyak na mag-trending sa buong internet. Bakit nandito ka na naman? Langgaf ka. Laging nakakasira ng mood, ikaw. Song Chen, anong ipinagmamalaki mo? Ang babaeng tulad ni Boss Lin, ang pinakamayaman lang ang karapat-dapat sa kanya. Pagkaraan ng 7 araw, tiyak na iwan kanya. Kumusta, Boss Lin? Song Chen, ihatid mo ako pa uwi. Mauna na ako. Song Chen, huwag kang mag-isip ng malayo. Hindi madaling magustuhan ni Boss Lin ang isang tao. Kaya dapat kang maghanda pagkatapos ng 7 araw. Baka. Alam kong hindi ako karapat-dapat kay Boss Lin. Hindi ako mag-isip ng malayo. Kung siya ayaw, naniniwala ka ba? Natahiin ko ang bibig mo. Oho, may nagagalit na. Sabi pa ay hindi gusto ang tao. Boss Lin, nakarating na tayo sa bahay.
Bigyan kita ng 1 linggo para ayusin ang pag-alis mo sa upahan. Bukas, dalhin mo ang iyong household registration at tumira ka na sa akin. Bakit kailangan ng household registration? Sumunod ka na lang sa akin. Ete, may malaking problema. Ano ng problema? Kanina, pumunta ang pamilya Lee sa bahay. Galit na galit, nakipagkasundo na kayo sa pagsasama ng pamilya. Bakit ka pa sumali sa AI matching test? Putulin mo na agad ang lahat ng koneksyon mo sa ibang tao. Ito ay isang komersyal na aksyon lamang. Huwag kang mag-alala. Alam ko ang limitasyon ko. Talaga nga, ginamit lang niya ito bilang palabas. Mabuti naman, ang pamilya Lee ay isang malaking puwersa sa Hangzhou. Hindi natin ito kayang kontrahin. Huwag kang magkaroon ng ibang ideya. Kung hindi, mamamatay ka. Hindi mo malalaman kung paano ka mamamatay. Naiintindihan ko. Kahit ang pamilya Lee o pamilya Lin, walang makakapilit sa akin. Nagawin ang ayaw ko. Ruobing, tama ba ang narinig ko? May germophobia ka? Pinatira mo pa ang lalaki sa iyo. Hindi ba't ayaw mo sa mga lalaki? Wala akong ganun. Pinatira ko lang siya para mas madali kaming magkasundo at saka. Dahil nga may germophobia ako. Nauna ko na siyang pinagbigyan. Kaya wala na akong choice kundi subukan siya. Magpapakasal ka na nga. Ayaw mo pang aminin. Paano mo nalaman? Best friend kita, magkasama na tayo simula bata. Hindi ko ba malalaman ang inisip mo? At saka, hindi ka pa nga nakakapag-boyfriend. Halata sa mukha mo, hindi mo kayang itago. Talaga ba? Ang pakikipagpakasal kay Songshen ay para lang matigil. Ang plano ng pamilya Lin na ipakasal ako. Hindi ako magpapakasal sa kanila. Bye-bye. Tuwing umuwi ako, parang may kakaiba sa ekspresyon ng mga magulang ko. Parang may tinatago. Ngayon, dadaan ako sa likod para makita kung ano talaga ang ginagawa nila. Madami, handa na ang paborito mong alimango. Ziege. Yang miss, ito rin ang paborito mong si cucumber. Kakainin ka una. Ang sarap. Ang saya na may personal na chef. Puro kakain, may sakit ka. Baka tumaba ka at malaman nila. Hindi ko maintindihan kung bakit mo pinapahirapan ang dalawang bata. Ninong, 10 taon na akong nagpapanggap na may sakit. Sabihin mo na kay kuya na ikaw ang pinakamayaman sa mundo. Ayoko na talaga. Anong pinakamayaman? Wala, sinasabi ko lang sana ako ang pinakamayaman. Pa, hindi mo na alalahanin ang sakit ng kapatid mo. Ano ba talaga ang nangyayari? Chef, beauty, at massage. Libre lang ito, haha libre. May outreach program ang aming tindahan para sa mga matatanda. Lahat ito ay libre. Nagvo-volunteer lang kami para magluto para sa mga matatanda. Outreach program para sa mga matatanda. Hindi kayo scam, no? Sasabihin ko sa inyo. Wala namang pensyon ang mga magulang ko. Hindi, tapos na kami, aalis na kami. Ang hina ninyo sa mga scam. Yan, huwag kang mag-alala. Magkakapera na ako para sa gamot mo. Anak, saan mo nakuha ang pera para sa gamot ni Yan? 1 buwan 30,000. Anak, nagsumbagang illegal ka na naman ba? Kuya, kung magsumbagang illegal ka pa, mas mabuti pang mamatay na lang ako. Hindi ako nagsumbagang illegal, sasabihin ko sa inyo. Nakahanap ako ng magandang trabaho, hepe ng seguridad. 50,000 isang buwan. Hip ng seguridad 50,000 isang buwan. Hindi mo ako niloloko? Anong trabaho mo? 50,000 isang buwan, akala mo? Captain America ka? Yun ay hepe ng seguridad ng Lin Group. Parang hepe ng bodyguard. Si Lin Ruobing ang nag-ayos ng trabaho para sa kanya. Mabuti naman pala siya. Bakit kumikita ako? Ayaw nyo pa. Masaya, haha, sobrang masaya. Nanay, kukunin ko yung census. O Sage, kunin mo na. Itong bata. Kuya, kung mag-asawa ka na agad, baka gumaling na ako. Pag ikaw kinasal na ako, makakalaya sa hirap. CJ, sisikapin ko, nanay, alis na ako. Ingatan nyo sarili nyo. Kakabalik lang, alis na naman. May importante akong lakad. Ninang, naghiwalay dati si kuya kay Wang Pingning. Ngayon kumuha ng census, hindi kaya para magpropose at makipagbalikan sa kanya? Huwag kang mag-alala, hindi ganyan ang anak ko. Hindi siya ganoong klaseng tao. Yung babaeng yun, imposibleng makapasok sa bahay natin. Magsisisi siya. Tama. Kasalanan mo lahat ito, pinilit mo siyang mag-aral ng martial arts.
Nagsumbagang illegal, ngayon bodyguard naman. Lalong delikado, mas mataas ang sahod mas delikado. Aray, para naman sa proteksyon niya. Mahal, hintayin natin, pag kinasal na, saka natin sasabihin. Ayaw mo naman ng babaeng pera lang ang habol. Tama rin. Boss Lin, bakit tayo nandito? Siyempre, para magpakasal ang tanga mo. Ano? Magpakasal? Boss Lin, peking kasal to, hindi ba pamilya mo? Pinipilit ka nilang magpakasal, ginagamit mo ako bilang panangga. Totoo ang marriage certificate na to, hindi ito peke. Sobra ka na sa panonood ng mga short drama. Hindi ako makapaniwala. Ang ibig sabihin ni Lin, totoong kasal. Ako'y naging sugar baby na. Ano? Ayaw mo bang pakasalan ako? Gusto ko. E di ayos na. Kapag walang tao, pwedeng tawagin mo akong Ruobing. CJ. Wow, ang bilis ninyong nakakuha ng marriage certificate. Baby kayo Max, celebrate? Secretary Wang, bakit nandito ka? Siya best friend ko talaga siya. Galing siya ng Shanghai. At kasama ko siyang nakatira dito. Ay, Ah, nga pala. Suotin mo na to. CJ. Ito PAB Azilin? Kahit sinalas na prepare na para sa kanya. Lin, ang sweet Montag naman. Nai-prepare mo na lahat. Di kaya matagal mo ng plano to? Ano bang pinagsasabi mo? Sige, may lakad ako mamayang gabi. Di ako uwi. Songchen, Mata Zilin SA Kalinisan. Mayaka SA Sige, salamat. Ruobing, di ikita istobohin mamaya, honeymoon ninyo. Tumigil ka. Arobing, saang kwarto ako matutulog? Tara, sa kama ko na lang. Ha? Ang ganda ng katawan mo. Nagpakasal na tayo, bilisan mo. Ah, CJ. Hindi ko inakala na isang ordinaryong tao lang ako. Pero swerte ko pala at nakasama ko. Ang pinakamagandang babae sa Hangzhou sa isang kama. Pupunta muna ako sa CV. Ah, Gaano ka nakatagal gising? kakagising ko lang. Okay lang ba sa trabaho? Ah, okay naman. Huwag muna nating sabihin sa iba na nagpakasal tayo. Kapag may tamang pagkakataon, ako na ang magsasabi. CJ, May 1,000,000 sa card na to, kunin mo na. Lin, kinukupkop mo ba ako? Ano ka ba? Gamitin mo para sa pagpapagamot ng kapatid mo. Kung kulang, sabihin mo lang sa akin. Sobrang busy ko ngayon. Mamaya na lang tayong umuwi para makilala ng mga magulang natin. Manager Lin, babayaran ko talaga ang perang ito sa hinaharap. Kahit ay kinasal na tayo, hindi ako pwedeng basta-basta gumastos ng pera mo. Ang perang ito, babalik ko sa kanya ng 10 beses o higit pa sa hinaharap. Pero ngayon, wala nang mas mahalaga kaysa sa buhay ng kapatid ko. CJ, di habang buhay ka namang magbabayad Nakaka-flatter yung di inaasahang pagiging sweet ng dati kong cold na crush. I swear, sisikapin kong maging karapat-dapat sa kanya. Protektahan siya at sabay kaming angat. Hindi ko sasabihin sa'yo. Halika. Tangina, Songchen. Totoo palang nakatira si Songchen kasama ni Lin Ruobing. Baka naman talagang may gusto si Lin Ruobing kay Songchen. Imposible. Dapat kong i-report agad ito kay Young Master Lee. Songchen, talagang sumabit ka sa matigas na bakal. Si Young Master Leong Baka Montag. Tapelit NG Hangzhou. Tama, basta't maganda ang trabaho natin. Hindi tayo mawawalan ng benepisyo. Ayos talaga yan. Hoy, Young Master Lee, tulat ang utos Montag. Nag-steke out ako sa bahay ni Lin Ruobing. Nakita ko talagang, kasama niya si Songchen. Tangga ka, ba? Hindi mo ba iniisip? Magkakagusto ba si Lin Ruobing sa isang hamak na guard? Young Master Lee, posible kaya. Na ginagamit lang ni Lin Ruobing si Songchen bilang shield. Paiwasan ka? Tangina. Papatayin ko si Songchen para wala ng problema.
Tatapusin ko lahat ng paan niya. Ang galing Montag talaga, Young Masterly. Bantayan mo silang mabuti, hindi ka mawawalan. Opo. Grabe ang kapal ng mukha ni Songchen. Naglakas loob ang mga asar sa babae ni Young Masterly. Talagang dapat mamatay. Kuya Lu, itatalibean natin sila? Hindi na. Bigyan lang natin ng leksyon. Tingnan natin ang plano nila. Kung talagang gagambalain nila si Young Master at ang asawa niya, talagang naghahanap ng kamatayan. Ang sakit ng ulo ko. Ano nangyari? Honey, parang may nanakit sa akin. Tangina, baka naholdep tayo. Nga, nawala rin ang wallet ko. Mga walang hiya, mga magnanakaw. Dapat na tayong mag-report sa pulis. Huwag tawagan ang pulis, baka mabuko tayo. Bantayan mo si Lin Rubing, baka masira ang plano. Papatayin tayo ni Young Masterly. Boss Lin, interesado ako sa proyekto mo. At balak kong mag-invest ng 100 milyon. Hindi ko lang alam kung may lakas ng loob ka. Kung meron, inumin mo na itong baso ng alak. Boss Wang, Boss Lin, hindi siya uminom. Ako na ang inom para sa'yo. Zino KPA, isang gwardiya lang ni Boss Lin. Gusto mong magpakabayani? At saka, wala naman akong ginagawa kay Boss Lin. Kung inumin ko ito, ibig sabihin ba ay mag-invest na ng 100 milyon sa King Yuan na? Mag-i-invest ako ng 100 milyon sa King Yuan na. Mag-aaway din ako sa pamilya Lin para makapag-isa. Sige, subukan ko. Ngayon, hindi na sapat ang isang baso. Para ipakita ang iyong sinseridad, 3 baso man lang. Boss Lin, mataas ang alcohol content nito, dapat. Huwag kang mag-alala, okay lang ako. Ang galing. Okay na ba ito? Pwede na ba tayong pumirma ng kontrata? Boss Lin, tanging ang aking hongtong capital lang. Ang may ganitong kalaking pondo na gustong mag-invest. Kailangan mong magbigay ng kapalit. Anong kapalit? Siyempre, sumama ka sa akin sa hotel. Ay. Walang utang na loob. Ako. Ano? Gusto mong makipag-away sa akin? Hindi na kailangan. Nandito sina Songchen at Lin Rubing. Sa lugar na ito. Mamaya, takpan ninyo sila ng sako at dalhin. Buhangin ng buhay si Songchen. Ibigay si Lin Rubing kay Young Masterly. Sige. Sabi ko na, hindi ako lasing. Huwag mo akong alalayan, hindi talaga ako lasing. Huwag mo akong alalayan. Sampalin ninyo sila hanggang mawalan ng malay. Brother Lu, dapat na tayong kumilos? Teka muna. Baka mamatay na ang Young Master. Teka muna, Zabi NG Amo. Kailangan sanayin ang kakayahan ng Young Master. Huwag umaksyon hanggat hindi talaga kailangan. Hoy, Songchen.
Sino naman ang na-offend mo ngayon? Sino ba ang nakakaalam? Ngayon, siguradong mamamatay ka. Talagang kayo ang may kagagawa nito. Wala kaming kinalaman dito. Kami lang ay duman lang para manood. Posible bang isang palakang gustong kumain ng gansa? Hindi sinasadyang nagalit sa isang malaking tao sa likod. Ang masamang gawa ay babalik sa iyo. Ganun ba? Bakit ngayon mas maayos ang buhay ko kaysa sa iyo? Mga bro, so gut. Oo. Hani, Mgata Montag ba ito? Zino Zila? Wala ako. Sugod. Lufeng, Young Master. Bakit nila tinatawag na Young Master si Songchen? Young Master. Zia. Hindi kaya siya ang nawawalang Young Master ng mayamang pamilya? Imposible, ang mga magulang niya ay mahirap lang. anong young master? Ito ang tropa ko. Ang sinasabi nilang Young Master ay iba. Ang tropa ko ay naabutan ng masasamang tao at inapi. Oo, alam ko na. Lufeng, ang ibig mong sabihin ay, ngayon ay naging bodyguard ka na. Bakit hindi ko ito napansin noon? Lulu ka ba ng martial arts? Nagde-deliver ng pagkain. Hindi ba't nabawasan ng sahod? Kumikita lang ako ng extra. Gusto mong mamatay? Hanggit na delivery boy. Nakagalit mo ang hindi mo dapat galitin. Bitawan mo ako. Gusto mong mamatay? Alam mo pa kung sino ang nagpoprotekta sa akin? Bibilang ako ng 3. Bitawan mo ako. Kung hindi, hindi nyo malalaman kung paano kayo mamamatay. Kuti, matagal ko nang gustong sampalin ka. Kinain mo ang lahat ng kayamanan ng tropa ko. Ngayon ay naging alaga na ng iba. Ikaf. Putulin mo ang braso niya para sa akin. Kailan pa naging ganito kalupit si Lufeng? Hoy, hindi. Duman lang kami. Wala akong kinalaman dito. Oo, ex-boyfriend ka upi Asia. Ano ka uziya kaganyanan? Mas dapat putulin ang braso kapag nagsinungaling. Mali ako. Sige na, illegal naman ito. Bigyan lang natin sila ng leksyon. Basta huwag lang putulin ang braso. Pwede na. Oo. Ikaf na lang. CJ, Ang saya. Gusto ko rin. Songchen, pwede ba akong sumuntok din? sige, halika. Sasabihin ko sa inyo, huwag na ulit ito. Kung may susunod pa, hindi na lang itong ilang sampal ang mangyayari, simpleng bagay lang ito. Ano pa ang hinihintay ninyo? Umalis na kayo. Presidente Lin, umuwi na tayo. Par, kung wala namang problema. Uwi na rin ako. May iba pa akong gagawin. Itabi ang telepono. Lufeng, hindi ko alam kung anong nangyari sa'yo, pero huwag na lang tayo mag-away. Kung talagang kailangan mo ng pera, hanapin mo ako. Siege. Tara na. Ay naku, ang bilis mo namang natalo. Sabi mo pa madalas kang makipag-away, ang lakas pala nila. Hindi talaga sila ordinaryong tao, mga walang kwenta. Yung pinuno, delivery rider lang. Lumayas ka. Songchen. Mainte ka, nagalit ka kay Young Master Lee. Hindi ka magtatagal. At yung Lin Ruobing, ang cute-cute niya. Nangahas pa akong saktan. Huwag kang mag-alala, Lin Ruobing. At hana mong maging laruan ni Young Master Lee. Hindi titigil si Young Master Lee. Sa susunod, papakiusapan niya. Ang Green Dragon gang na umilos. Hindi ako naniniwalang hindi siya mahuli. Ang ganda, ang AI romance app ay napaka-successful. Ngayon ang downloads ay lumampas na sa 5 milyon, naging number 1 na app sa buong bansa. Ang stocks ng Lin Group ay tumaas ng 10%. Lolo. Malakas talaga ang business skills ni At Ruobing. Pero babae pa rin siya. At Zaka, magkakaroon na siya ng arranged marriage sa pamilya Lee. Kung palaging wala sa bahay, hindi rin maganda yun. Oo, tama ka. Kapag successful na ang arranged marriage, ipapasa ko na ang negosyo sa inyo mag-ama. Pero, baka mataas ang pride ni At Ruobing. Paano kung tanggihan niya ang arranged marriage sa pamilya Lee? Kapag nagalit ang pamilya Lee, wala na tayo. Ang pamilya Lin, kahit malaki ang negosyo. Kung pa sa pamilya Lee, walang kwenta talaga.
Kung maglakas loob siya, babaliin ko ang mga binti niya. Hindi ako mag-arranged marriage. Kasal na ako. Ano? Kasal ka na? Eh? Kanino ka nagpakasal? Siya. Lolo, kamusta po? Ruobing A. Ano ang ginangyari? Ang laking bagay ng kasal, hindi mo man lang sinabi sa akin. Ako ang bahala sa kasal ko. Malaki na ako. Kalokohan. Hiwalayan mo agad, kahit nakasal na kayo. Hindi ako hiwalay. Mabuti naman siya. Balita ko, isa lang siyang basurang gwardiya? Ang kapal ng mukha mo, angkan ng mga lin ang pamilya natin. Paano ka makakapag-asawa ng kung sino-sino lang? Siya ang minamahal ko, hindi siya kung sino-sino lang. At Ruobing, napakapusok mo. Kung malaman niyang Master Lee, papatayin niya tayong dalawa. AME, alam kong ginagamit mo lang si Songjin bilang panangga. Pero kung malaman niyang Master Lee, hindi kaya patatawarin. Ang corporation, sa huli, ang pamilya ni na. Mapapaza kamay ka o. Wala akong pakialam kung totoo ang kasal mo sa taong ito, Ruobing. Ayon sa tradisyon ng pamilya Lin, ang negosyo ay para lang sa lalaki. Mula ngayon, bibigyan kita ng 10% kada taon. Ang kumpanya ay ipapamahala na sa iyong tiyuhin at kuya. Ganun lang ba ang gusto mo? King Yuan Nai. Ako ang nag-develop nito sa ilalim ng kumpanya ng nanay ko. Kung gusto mong ihiwalay ako sa Lin Corporation, ang kumpanya ng nanay ko. At King Yuan Nai, ihiwalay ko sa Lin Corporation. Lin Ruobing. Hindi ko papayagang ihiwalay mo ang King Yuan AI sa pamilya Lin. Hindi ko ibibigay ng libre ang King Yuan Nai sa inyo. At lalong hindi ako magpapakasal sa pamilya Lee. Ikaw, maghintay ka sa galit ng pamilya Lee. Mahal, tara na. Ang Lin Corporation, hi. Lolo, si At Ruobing, hindi naman talaga siya. Magpapakasal sa basurang gwardiyang yun, kapag nalaman niyang Master Lee. Papatayin niya silang dalawa. Talagang mayabang na siya. Ang mga magulang niya, isang subsidiary lang ang naiwan sa kanya. Dapat noon pa lang, kinontrol ko na ang kumpanyang yon. Lolo, huwag po kayong magalit, sayang ang kalusugan ninyo. Mabuti pa ang apo ka o. Lin Ruobing, ang Lin Corporation, ay para lang sa akin. Ang ibig mong sabihin, si Lin Ruobing ay tumanggi sa akin para pakasalan ang kanyang match? Pero sa tingin ko, sinadya niya itong paan para tumanggi sa kasal ninyo. Sa kapangyarihan o katayuan, ang pamilya Lee ay, ano pa ang kulang sa akin kumpara sa pamilya Lin? Wala pang babae. Ang nagtanggol sa akin. Ngayon, gagawin ko ang lahat para makuha siya, tapakan siya, at saka iwanan. Li Xiao, parang masyado mo siyang pinagbibigyan. Aya akala niya wala kang magagawa. Ha ha ha. Malaking pagkakamali niya. Ngayon, gagamitin ko lahat ng puwersa para sirain siya at yung bastos na gwardiya niya. Ang sweet mo, asawa. Dati kasi, si Wang Xiaoyao ang gumagawa nito para sa akin. Asawa kita, syempre dapat alagaan kita. Wow, nagiging sweet ka na rin ah. Dati takot ako magsalita, baka magalit ka. Pero ngayon, pwede ba kitang tawaging asawa sa private? Siyempre, karapatan mo yan. Ang pagod ko. Asawa, tulungan mo akong mag-message. CJ, Nan, kamusta? message mo legs ko. CJ. Asawa, bakit hindi na bumalik si Jiayao? Baka gusto niya tayong bigyan ng space. Takot ka ba sa akin? Hindi naman. Grabe. Nasaan siya? Hindi kaya panaginip lang kagabi? Gising na.
Nagluto ako ng almusal, kain na. CJ, Kain na para lumakas ka. Ano nang iniisip mo? wala lang. Hindi kaya mahilig si Linrobing sa contrast. Sa labas, sobrang cold, pero sa bahay, ang sweet. Songchen. Ngayon, dalhin mo ako sa magulang mo. CJ, Asawa, gising na. Lumabas na sila. Saj, susunod na ako. Sino ba yan? Presidente Song, ang anak si Linrobing. Parang nagpakasal na. Tapos nagtago pa sa hotel. Ano? nandito na. Wow! Dito ka pala lumaki. Konti na lang tao dito. Mga bata ngayon. Lahat ay nagtatrabaho sa labas o lumipat na sa lungsod. Bakit biglang bumalik ang iyong master? Kailangan kong tawagan agad si President Song. Hindi kaya nagpakasal ang anak ko sa pamilya Lin para lang sa pera? Napakababa naman nun. Ang kuya ko ay anak ng pinakamayaman. Dahil sa iyo, tingnan mo kung gaano kaaba ang buhay ng anak ko ngayon. Kasalanan mo ito. Madam, huwag muna kayong mag-alala. Yung master, parang hindi naman siya nagpakasal sa kanila. Siya si Linrobing ay lihim na nagpakasal. Ang ganda! Nakapag-asawa ang anak ko na magandang babae. Ha ha ha. Sabi ko na nga ba, ang napili kong manugang, hindi magkakamali. Lufong, bantayan mo ang kumpanya na manugang ko. Kung may problema, agad itong solusyonan. Opo, President Song. Ano? Dinala ng anak ko ang isang napakagandang babae sa nayon. Tiyak na yon ang manugang kong si Linrobing. Bilis. Saan ito? Pamilyar ang lugar na ito. Naalala ko na. Parang hometown ito ni Songchen. Nakita ko na ang litrato nito sa kanyang phone dati. Ang ganda! Malaki ang ating magagawa. Sabi nila sa probinsyang ito, walang tsitsitifaw. Pwedeng ipakuha niyang Master Lee. Ang matao at ni Linrobing at arrestehin. Magandang idea iyan. Sabi nila, si Linrobing, para sa kalikasan, ay hindi pumupunta sa malalayong lugar. Ngayon, talo na siya. Bakit pupunta si Linrobing sa probinsya para kay Songchen? At magbibigay ng espesyal na pagtrato. Hindi kaya talagang gusto niya si Songchen? Nakisip ka lang. Para magustuhan ni Linrobing ang isang lalaki. Parang yelo na magiging tubig. Young Master Lee, pumunta si Linrobing sa probinsya. Iminumungkahi ko, dakpin mo na siya doon mismo. Pilitin siyang ibigay ang AI core technology. Tweede Montag rin. Siyang... Sige, ipapadala ko ang lahat ng eksperto. Sa pagkakataong ito, tiyak na gagapangin ko siya at papatay. Sige. Tatay, nanay, tingnan niyo kung sino ang dinala ko. Lao Song. Nanay, Umuwi na ang anak mo. Sino ito? nanay, siya ang manugang ninyo. Ang pangalan niya ay Linrobing. Ano? Kuya, kailan ka nagpakasal ng palihim? Hindi mo sinabi sa mga magulang natin na ikinasal na tayo. Noon ay hindi ako sigurado, kaya hindi ko sinabi sa kanila. Natatakot ako baka masayang lang ang saya nila. Manugang, napakaswerte ng anak ko na nakuha ka. Talagang napakalaking biyaya. Sa totoo lang, mabuti si Songshen. Masaya rin ako nakasama ko siya. Yan, maghintay ka, ang sakit mo. May lunas na. Kuya, ang bait Montag. Huwag kang umiyak. Bakit ka umiyak? Umiyak ako dahil ikakasal ka na. Tatay, may 1 milyon sa card na ito. Pwede gamitin para sa paggamot niya yan. Isang milyon? Son Galing yen? Gumawa ka ba ng masama? Ito ay bonus na kinita ni Songshen. Gantin pala sa pagsagip sa isang mahalagang tao. Tama ba, Songshen? Napakaganda naman nun. Manugang, kamusta? Ako ang tatay ni Songchen. Maupo ka muna, luluto ako. Salamat, tatay. Walang anuman, walang anuman. Manager Song, may problema. Parang may gustong saktan. Si Binibining Linrobing. Ano? Lee, dinala ko na ang tao. Pag nahuli na si Linrobing, ipadala mo sa akin. Hindi ako pwedeng magpakita ngayon.
Laosong, ano ang ginangyari? Ang ingay Montag. Vala. Patuloy mong bantayan, sinumang gagalaw sa manugang ko ay naghahanap ng kamatayan. Nga pala, nanay. Ito ay jade bracelet. Ipinagawa ko ito para sa iyo. Regalo ko sa iyo. Ito, napakamahal nito. Hindi ko ito pwedeng tanggapin. Tanggapin mo na, ito ay pagmamahal ng manugang mo. Sigish, tatanggapin ko na. Ito pala ay dekalidad na ice jade. At least 1 million ang asawa na ito talagang mapagbigay. Ito ay regalo para kay Papa. Limited edition na Rolex, Naku. Anong suwerte ng anak ko nakapag-asawa ng ganito kagandang babae? Papa, may regalo sa iyo ang manugang. Tingnan natin. Manugang. Okay lang na umuwi ka. Huwag ka nang magdala ng regalo. Hindi ko ito tatanggapin. Papa, ito ay pasalubong ng manugang kung hindi mo tatanggapin. Nahihiya ako. Kung gayon, tatanggapin ko na. Ate, ito ay para sa iyo. Salamat, ate. Manugang, simula ngayon, ito na ang iyong tahanan. Medyo simple lang. Hindi naman. Gusto ko ang ganitong lumang bahay. Para sa akin, puno ito ng buhay. Manugang, ang galing mong magsalita. Robing, ito ay munting regalo mula sa akin. Tanggapin mo. Buksan mo at tingnan. Salamat, Papa. Ito ay gintong inlaid, dalahan agarwood pendant. Ang halaga nito ay hindi bababa sa 10 milyon. Hindi naman, mali ang tingin mo, ako lang ang gumawa nito. Agavot. Oo. Hindi pwedeng mali ang ganitong uri ng agarwood pendant. Nakita ko ito sa auction sa Hong Kong. Hindi bababa sa 10 milyon ang starting bid. Baka magkamukha lang, ito lang ang bagay na ito. Marami pa ito sa tatay ko. Marami. Ipapakita ko sa iyo. Tingnan mo. Ang mga ito, lahat ay ginawa ng tatay ko. CJ. Wow, ang saganang handaan. Lahat ito ay masasarap na pagkain mula sa bundok. Tikman mo. Nanay, bakit ang daming handa ngayon sa bahay? Malayo kasi sa lungsod, kaya naisipan kong maghanda ng marami. Edseth, ang sarap. Hindi ko pa ito natikman dati. Ang sarap ng karne ng kuneho. Ito ay ipinagawa ko. Espesyal na inalagaan sa bundok na ligaw na kuniho. Siguradong masarap. Kain muna kayo, sasagutin ko lang ang telepono. Bosong, dinala nila ang dose-dose ng tao. Nasa entrada ng baryo, lang nilang kinapin ang ating yung madam mamayang gabi. Ano ang nangyari? May mga taong gustong saktan ang ating manugang. Ano? Sino ang may lakas ng loob na saktan ang ating manugang? Patayin ka o sila? Ilan sila? Siguro mga dose-dose ng tao. Tawagin mo agad ang lahat ng bodyguard mula sa kabilang barangay. Nga pala, pagbihisin mo sila ng damit ng mga magsasaka. Opo, Mises. Parang ang dami naman ng tinawag natin. Engatap, sino na bodyguard ang enga, yan eh. Hindi naman sobra. Ang ganda-ganda ng manugang natin. Ayokong may masaktan siya kahit konti. Wow, ang tagal ko nang hindi nakakahinga ng ganito. Nakaka-relax na hangin. Ang sarap. Kung gusto mo, madalas kitang dadalhin dito. Honey, ordinaryong magsasaka lang ba talaga ang mga magulang mo? Pero parang ang pakiramdam ko. Ang klase nila tingnan eh. Nag-iisip ka lang. Magsasaka lang talaga sila. Ako mismo ang nagpalaki sa kanila. Ang totoo, maganda lang talaga itsura nila. Sila ang nagpalaki sa'yo. Song Chen. Song Chen, mas mabuti pang wag kang kikilos. Baka mawalan ka ng braso o binti. Hindi ko masisiguro. Zhou Zicheng, ano ba talaga ang gusto mo? Ano PA? Siyempre, hulihin kayo. Hanggat nandito ako, walang makakagalaw sa kanya. Titseha. Tigilan mo na Songchen, isa ka lang insekto. Kayang-kaya kitang durugin. Wang Kining, hiwalay na tayo. Bakit mo pa kami gustong saktan? Ano, KBA? Hindi ka naman karapat-dapat para sa ganitong operasyon. Si Lin Ruobing ang gusto namin. Tama. Payo ka OSA yaw. Aray. Gago ka. Hulihin nyo silang dalawa at pagdusahan ng husto. Songshen, mag-ingat ka. CJ, Ang galing niyang lumaban. Magaling man, lahat ng tao natin ay mga eksperto. Una sa babae,
Hulihin niyo siya bago siya. Songchen. Bitawan mo ako. Hinto. O kung hindi, lulunurin ko siya. Lumuhod. O kung hindi, papatayin ko siya. Narinig mo, Tak? Lumuhod. Huwag mo akong intindihin, Songchen. Ako ang target nila, huwag mo akong isipin. Songchen. Tagal ko nang ayaw sa'yo. Mga tao, bagbugin niyo siya ng husto. Huwag. Hindi ka o akalain. Ganito pala katapat si Lin Ruobing. Huwag mong isipin na sa paggawa nito. Magkakagusto sa'yo si Lin Ruobing. Imposible. Laosong, ipaubaya mo na sa iba. Napatay na ang anak natin. Sandali lang, tingnan muna natin ang gagawin nila. Kapag may nangyari sa anak natin, makikipagpatayan ako sa'yo. Huwag kang mag-alala, walang mangyayari sa anak natin. Tigilan nyo. Ano ba talaga ang gusto nyo? Malakakaliw, ang lalaking ito. Baka naman. Gusto niya talaga si Songchen. Kung ayaw mong mamatay siya, ibigay mo agad ang AI core model ng relasyon. Huwag. Ito ang pinaghirapan mo ng 10 taon. Ako'y isang gwardiya lang, hindi ako karapat-dapat. Songchen. Ibibigay mo ba? Kung hindi, papatayin ko siya. Bakit si Lin Ruobing? Ibibigay ito para sa kanya, Zhao Shichen. Ano ba itong kalokohan na to? Six, ayaw mong ibigay? Back ba dyan, yun ang malala. Huwag. Ibibigay ko. Ruobing, para sa anak natin. Handang isakripisyo ang AI, nakakataba ng puso. Oon ga. Ang babaeng ito, ipagtatanggol ko. Oras na para kumilos. Tara. Anong nangyayari? Si Lin Ruobing, siya lang ay isang gwardiya. Hindi mo talaga ibibigay ang AI. Nagbibiro ka lang. Sinubukan ko lang, pero hindi ko inakala na talagang mahalaga kay Lin Ruobing. Z Songchen, nasaan ang AI? Core technology? Dalhin mo agad dito. Ang ganda, magkakamerito ako. Zeno? Bibigyan ko kayo ng 1 minuto para umalis, kung hindi, ayo ang bahala sa consequences. Ang manugang kao, kayo ang mang-api? Mukhang gusto nyo nang mamatay. Akala ka o Zeno, zina lolo't lola pala. Mga butot balat lang, gusto pang makipag-away sa top bodyguards. Huwag nyo isipin na dahil marami kayo, mananalo kayo. Kumusta po, Amo et il? Gino, ginang. Tatay, ano to? Nagbibiro lang sila, uun ka. Dati, ganito kami magbiruan nila Osong. Kasama ko siya sa sugal. Ang tatay mo, isang makulit na matanda, mahilig manggulo. Alam nyo ba kung sino ang nasa harap nyo? Siya ang pinuno ng aming grupo. Hindi nyo kami kayang awayin. Pinuno? Es atingin ka o, matandang manyakes yan. Huwag nyong akalain na makakalusot kayo sa mga paikot-ikot nyo. Mga matatanda lang kayo, tapos makikipag-away pa sa akin? Kung ayaw nyo ng gulo, umalis na kayo. Song, kung magpapakumbaba ka ngayon at luluhod, pwede pa. Kung hindi, masasaktan ka talaga. Wang Qingming. Akala mo ba pag nasa probinsya ka, pwede ka nang gumawa ng kung ano-ano? Sinasabi ko sa inyo, umalis na kayo kung hindi. Dating na ang pulis. Zeno tinatakot Montag? Tara, gapusin nyo silang dalawa. Kung may magrebelde, wagbugin nyo hanggang mamatay. Kung dumating ang pulis, sabihin nyo, hinold up sila ng mga taga rito. Kami aye, natatanggol lang. Songchen, mag-ingat ka. Zugot. Paano nangyari, tu? Umak, Navala. Ikaw ay pinakamataas na katawan. Zenobia talaga kayo? Wala akong kinalaman dito, kasama ko lang siya. Hindi ko alam ang nangyayari, pakiusap, patawarin niyo ako. Patawarin niyo na ako. Ang sakit. Tama na, huwag na, huwag na.
Bata KPA, nagagawa Montag na, tu. Paparusahan kita. Ay, akala mo makakatakas ka sa pagpapanggap na patay? Ginago mo ang aming binata. Hoy, sige na, patawarin na natin sila. Tay, huwag kung palalayasin natin sila, sayang ang bugbog ko. Sabihin mo, sino ang utos sa inyo? Ayaw mong magsalita. Ako, Ako na lang para hindi ka masabihan ng pananakit ng babae. Wala akong kinalaman, talagang hindi ko alam. kung hindi ka pa magsasalita, ang mga braso at binti nyo ay mawawala na. Sasabihin ko, si Lee ang nag-utos sa amin. Hindi PA kayo alis? Gusto nyo pa ng bogbo? Alis na. Tay, bakit nyo pinakawalan? Pwede naman silang reklamo sa pulis. Hindi pwede, ngayon tayo ang nanalo, paano kung? Sila ang magreklamo at baliktarin tayo? Mahihirapan tayo. Tamang tatay mo. Ito ang tawag na paglalagay ng mahabang pisi upang mahuli ang malaking isda. Hindi sila makakatakas. Kapag nalaman ko kung sino ang gumawa sa manugang ko, patay siya. Nanay, paano mo nalaman ang maraming bagay na to? Napanood ko lang ng sobra ang mga drama tungkol sa stratehiya ng Three Kingdoms. Ninong. Mali ang narinig ninyo, ang sinabi ko ay ano po ang ginagawa nyo, tatay. Yan ba ang sinabi niya? Parang ganun nga. Aking mahal na manugang. Nagirap kan gayon. Kasalanan namin to. Nanay, okay lang ako. Si Songshen ang mas dapat alalahanin. Lalaki yan, okay lang na masaktan ng konti. Hindi talaga bang anak nyo ako? Tatay, bakit ang gagaling ng mga taga rito? Kaya pa nga nila ang mga top tier na bodyguard. Ano ba yang tap siya na bodyguard? Nga lula dito. Sanay sa pagtatanim, malakas ang katawan. Nga. Sige, uwi na muna kayo. Maraming salamat sa inyo. Walang anuman. Song. Laosong, kapag may problema, tawag ka lang sa amin, ha? Kita-kita na lang. Alis na kami. Ang tagal na nating magkasama, kinakabahan ka pa rin. Huwag kang magkunwari na tulog. Mahal, ikaw ang nakakaintindi sa akin. Sa susunod, kapag may peligro, huwag mong isakripisyo ang sarili mo para lang iligtas ako. Naiintindihan mo, Ikaw rin naman, para sa akin, pinili mong iwanan ang line na yon. hindi ako ganun. Kahit sinong empleyado, gagawin ko rin yon. Mahal, may tanong ako na hindi ko maintindihan. Bakit ako na-match sa'yo? May ginawa ka ba? Ako, sa pagpili ng gusto ko sa partner, base sa itsura mo. At sa profesyon mo ang sinulat ko. Pero kahit ganun, hindi dapat umabot ng 99% ang match natin. Ito rin ang hindi ko maintindihan. Ah, may balak ka pala. Hindi ako. Matigas pa rin ang ulo. Mukhang ang anak natin ay talagang kasama na si Ruobing. Sabi ko na sa'yo, ayaw mong maniwala, gusto mo pang makinig ng patago. Nagpadala na ako ng mga tao para bantayan. Kahit sino pa ang may kasalanan. Ang aking manugang, siguradong bubunutin ko siya hanggang sa ugat. Li Xiao, paumanhin, ako. Nadulas ang kamay ko. Talagang walang kwenta. Ang dami kong ipinadala sa iyong mga bodyguard. Ni hindi mo kayang talunin ang mga matatandang lalaki at babae. Yung mga matatandang lalaki at babae, hindi ko alam kung ano ang nangyari. Ang kakaiba, hindi pa kami nakakalapit sa kanila. Nabagsak na kami. Ginagago mo ba ako? Ganyan ba kagaling ang mga matatandang lalaki at babae sa probinsya? Toto ito. Kung hindi sila nagpahintulo sa amin na umalis, baka nasa ospital na kami ngayon. Pupunta ako. Lin Ruobing. Hindi ko alintana kung sino ang tumutulong sa iyo. Hindi ka makakatakas sa aking palad. Tatay, nanay, kapatid, kapag may oras kayo sa lungsod, dadalhin ko kayo para maglibang. Si. Ito ay jade bracelet, ipinamana sa asawa,
Ngayon ibibigay ko ito sa iyo. Manugang, ito ang regalo ko para sa iyo. Ang mahal nito. Ang materials ay top-notch, glass type. Hindi, ito ay high quality imitation. Hindi namin kayang magbigay ng tunay. Sana hindi mo ito ipagwalang bahala. Ang sitwasyon ng aming pamilya ay napakasama. Hindi ito maaring tunay, impossible. Pakiramdam ko hindi ito imitation. Salamat nanay, paano ko ito ipagwawalang bahala? Tandaan, bumisita ka madalas sa bahay. Opo, nanay. Kami na muna ang aalis. Ah, CJ, Pasok. Li Xiao, sa susunod, nais kong maglingkod sa iyo ng buong puso. magandang araw, Li Xiao. Kung mayroon kang anumang gawain, mangyaring mag-utos. Mukhang marumi ang sapatos. Sige. Pupunasan ko ito para malinis. Isang walang kwentang anak mayaman, anong magagawa mo? Alang akaf? Tatapakan kita at papatayin kita. Hindi ka karapat-dapat sa akin. Huwag mong isipin na hindi ko alam na ipinagkanulo mo ako. Mamatay ka. Emgata. Ikulong siya sa ilalim ng lupa. Gusto kong malaman ng lahat. Ang kapalaran ng mga nagtataksil sa akin. Kavan Montag ako, Li Xiao. Li Xiao. Nangangati ang binti ko. Pwede mo ba itong kamutin? Walang hiya ka. Mamatay kang walang hiya. Umalis ka na. Lo, kles ka. Wag mo, kong ligawan. Li Xiao. Huwag kang magalit. Si Zhao Shicheng ang nagtaksil sa'yo. Papaampias ako ng galit mo. Sabi ka umalis ka na. Sige. kamusta? Mas okay na ngayon, di ba? Salamat, honey. May premyo kaya ako. Hindi ba ako nakakaabala? Hindi, ano yun? Linzong, lumabas na sa 1 milyon ang users ng AI app natin. Naging dark horse na may pinakamataas na commercial value. Maganda ang plano. Bukas may victory party tayo. Siege, die IKO na kayo abalahin. Mahal. Sa susunod, huwag ka nang magpakalasing. Konti lang naman ang nainom ko. Masaya ako yung pinaghirapan kong project. Matagumpay na. Ang saya-saya ko. Ikaw pa ba to? Yung masungit na rin, ang laki ng pinagbago mo. Sige, sakay na. Dahan-dahan. Gao Xiao, gabi na, delikado mag-isa ako. Sa labas. Yati Montag na, kao. Hindi pwede. Gausche, kanina Montag PA sinasabi mahal Montag, kao. Nagbibiro ka lang BA? Paano mo nalaman? Golddigger ka lang. Akala mo talaga magkakagusto ako sa'yo? Kanina. Binibiro lang kita. Naglalaro lang. Seryosohan Montag BA? Gausche. Tutu ang nararamdaman kao. Bakit ganyan ka? Umalis ka na. Anong tingin-tingin? Kahit di niya ako gusto. Hindi rin kita bibigyan ng pagkakataon para makipagbalikan. Katulad mo, kahit ibigay mo pa sa akin, ayaw ko. Ikaf. Nagpapanggap ka pa. Kahit makipag-ayos ako sa'yo, ikaw pa rin ang luluhod at magiging sunod-sunuran. Oi. Zonsche.
Bukas, gusto mo bang sumama sa bundok para manood ng pagsikat ng araw ng alas 5 ng umaga? Ayoko. Ano bang maganda diyan? Hingning, ilang mayayaman na ba ang nilapitan mo? Parang wala namang interesado sa'yo. Mas mabuti pang sumama ka na lang sa akin sa bar para magtinda ng alak. Sabi ka OSIO. Malaki ang kita diyan. Hindi ba yan yung parang bagal? Ayoko. Pero matagal ka nang walang trabaho. Kailangan mo ring mabuhay. At saka, yung renta mo sa ating shared apartment bawat buwan. Ran. Huwag kang mag-alala. Babayaran ko talaga ang renta mo. Noong huli kong narinig sa'yo, Yung si Songchen, mukhang okay naman. hindi ko maintindihan kung bakit mo siya hiniwalayan. Isang delivery rider lang yun, pero binibigyan kanya ng 10,000 bawat buwan. Ang ganda, di ba? Oo nga. Pwede akong hanapin si Songchen. Pagdating ng panahon, tiyak na iwan siya ni Lin Ruobing. At hindi na siya makikipagbalikan sa akin. Song. Tara, kain tayo. Close ba tayo? Song. Hindi ka pa ba nagagalit sa akin? Makipag-ayos na tayo. Impossible. Song. Alam kong nagtatampo ka pa. Gawin nating tulad ng dati, okay lang? Ano ba ang tingin mo sa akin? Tapos na tayo. Nang tuluyan. Song. Huwag kang magkunwari. Binibigyan kita ng pagkakataon. May asawa na ako. Songchen, huwag kang manggarap. Lin Ruobing, hindi kanya magugustuhan. Pagkatapos ng trial period, tiyak na iwan kanya. Sino nagsabing iiwan ko siya? Lin Song. Alam kong ginagamit mo lang si Songchen. Hindi mo siya pakakasalan. Ibalik mo na lang siya sa akin. Mali ka, pakakasalan ko siya. HMP, Lin Zheng. Paano mo siya pakakasalan? Kahit pumayag ka, hindi papayag ang pamilya Lin. Huwag mo nang pakialaman yan. Song. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Alam kong nagpe-play ka lang kasama si Lin Zong. Kung hindi ka pupunta sa akin pagkatapos ng 3 araw, kahit sa pulubi na lang ako magpakasal. Ayaw ko nang makasama ka. Honey, bakit niya ako kakalabanin? Ang yabang niya. Siguradong sinobrahan mo siyang pinalaki. Tapos na talaga kami, ganyan talaga siya. Talaga? Dinala mo pa siya dito? Kanina may tao ang pamilya Lee. Binigyan ka ng 3 araw. Kung hindi ka mag-asawa, gagawin niya ang lahat para mabangkrupt ang Love AI mo. Lin Ruobing. Ngayon, kahit ang pamilya Lin hindi ka na matutulungan. HMP. Ang pamilya Lee ay may malaking impluensya sa probinsya. Hindi natin sila kayang kontrahin. Kung hindi ka magpakasal sa pamilya Lee, maghanda ka na sa kapahamakan. Narito ako ngayon para sabihin sa inyo. Sa buhay ko, si Songchen lang ang asawa ko. Ano ang sinasabi mo, Tak? Noon, pinilit ng mga magulang mo na magkasama. Ano ang nangyari? Nagdulot ito ng trahedya. 2 tao ang namatay sa aksidente. Dahil ito ay masamang kapalaran. May mukha ka pang banggitin ang mga magulang ko. Kung hindi dahil sa inyo na pinaghiwalay sila, hindi sana sila nagdusa ng ganito. Kasalanan nila yan. Kasalanan nila yan. Ang love lie ay kanilang ideya, kanilang pangarap. Para sa hinaharap, ang pag-ibig ay hindi masisira dahil sa social class. Kaya nila itinatag ang project na ito para sa pagtutugma. Ngayon, ang stocks ng Lin Group ay napakataas. Lahat ng ito ay dahil sa kanila. Lin Ruobing. Kung wala ang suporta ng pamilya Lin, ang Love AI MO ay basura lang. Kung ganon, simula ngayon, ang love lie ay hiwalay na sa pamilya Lin. Mag-independent operation. Sigurado ka. Noong una, umirma ka ng kasunduan. Kung hiwalay sa Lin family, kailangang bayaran ng subsidiary. 100 milyon na penalty. Bagong simula pa lang ang Kinyuan AI. Kaya Montag Peng bayaran? Huwag kang mag-alala. HMP, ang yabang Montag. Sage, subukan mo. Sigurado ka, Lin Ruobing, na hiwalay sa Lin family? Sigurado ako. Ang 100 milyon na ito, sasagutin ng Song family. Humanap ka ng paraan, bigyan ng pondo ang kumpanya ng manugang ko. Ng 500 milyon. Mahal, pasensya na. Wala akong nagawa para sa'yo. Ako ang pabigat sa'yo. Tangga, hindi ito dahil sa iyo. Huwag kang mag-overthink. Manager Lin, may gustong mag-invest sa atin. Sino? Parang isang kumpanya sa probinsya. Misteryoso ang tunay na may-ari.
Pero sinabi nila, bibigyan tayo ng 500 milyon. Basta ibigay lang natin ang 20% ng shares. Ang swerte naman. Walang daya ito. Nacheck ko na, professional na investment firm ito. Maganda ang reputasyon. Pwede na raw magsing ng kontrata at magpadala ng pera. Ang galing. Mag-set na tayo ng meeting para sa kontrata. Hindi ko inasahang ganito kadali. Parang may nagtutulak sa atin. Ikaw ba yan, Songchen? May sekreto ka ba? Richtig na experience lang NG buhay? Jiayaw, huwag mo akong asarin. Ang wild ng imagination mo. Dapat scriptwriter ka na lang. Ganito kasi ang mga palabas sa TV. Tara na. Mahal, parang totoo ito. Rich kid ka ba talaga? Mahal. Nag-overthink ka na naman. Hindi mo alam. Gaano ako kahirap noon. Sisiguraduhin kong masaya ka. Desidido na ako. 3 araw na lang tapos na ang trial period. I-a-announce ko na. Ang relasyon natin. Pwede ka nang mag-prepare ng kasal. Ang bilis naman. Ma, gusto na raw pakasalan ng manugang mo. Maghahanda na raw ako ng kasal. Kahit handa na ang kasal, nagmamatigas pa rin. Sorpresa siguro ang gusto niya. Mabait na manugang. Hindi niya ikinahiya ang kalagayan mo. Huwag mo nang intindihin to. Ako na ang bahala. Sisiguraduhin kong magiging perpekto ang lahat. Kaya niyo ba yan? Huwag kang mag-alala. Tatay, kailangan nating bigyan ang manugang natin ng pinakamalaking kasalan. At doon natin ipapahayag ang ating tunay na pagkatao. Siempre. Ha ha ha. Mahal, magpapakasal na ako. Kanino? Si Songchen. Narinig ko sa kanyang telepono. Napakakasalan niya ako. Talagang pakakasalan niya ako. Maligayang bati. Ganon ba kababa si Songchen? Payag siyang pakasalan si Wang Qingning. Sana pinatul ka una lang siya. Ang dali palang lokohin. Ay text ko na sa kanya ang address ko. Baka hindi niya ako mahanap. Mula ngayon, wala na akong kinalaman sa angkan ng mga Lin. Kahit hindi ko alam kung saan galing ang pera mo, hindi mo basta-basta maluloko ang pamilya namin. Kapag hiniwalayan mo ang angkan ng Lin, mas mabilis ka lang mapapahama. Huwag mo nang intindihin yan. Lin Ruobing, mabuti ang loob ng lolo mo sa'yo. Huwag kang magmalaki. Humph. Bakit mo ako sinisenda ng address? Ang weirdo mo. Ang tagal na. Bakit hindi pa din ako hinahanap ni Songchen? Ni hindi pa nga napipili ang damit pang kasal. Kailan ba talaga tayo ikakasal, Qingning? Kung talagang gusto ka ngang pakasalan ni Songchen, bakit hindi niya sinasabi sa'yo? Baka nagkamali ka lang ng pagkakarinig. Sigurado ako sa narinig ko. Pupunta na ako sa kanya. Nagpa-press conference ako. Mamaya, ipapahayag ko na ang relasyon natin. Sige, Bakit ka kinakabahan? kinakabahan ba ako? Iniisip ko lang isang high and cold na babaeng presidente. Kapag nalaman nilang ikinasal sa akin, hindi ako pagkusala. Takot ka? Hindi ako takot. Tara na. Songchen, ano NG ginagawa niyo? Magpapakasal na tayo, hahawakan mo pa ang kamay niya? Sino nang magpapakasal sa'yo? Nagpapanggap ka pa. Alam kong mali ang ginawa ko noon. Ginagawa mo lang to para magalit ako. Binibining Wang, di ba? Huwag mo kaming istorbohin. Kami na ang mag-asawa. Anong sinabi mo? Pakakasalan mo siya. Kung hindi ka naniniwala, sumama ka sa amin at tingnan mo. Gusto kong makita kung anong kalokohan ang gagawin mo. Ito ang unang bises na nakakita ako kay Boss Lin na hinila ang kamay ng isang lalaki. Guy ko. Waslin, Totobeng. Hiwalay ka na sa Lin family? Tama, simula ngayon, ako na ang mamamahala sa inyong online ng mag-isa. At magtatatag ng bagong corporate group. Boss Lin, nakita kitang hawak-hawak ang kamay ni Jisong. Lampas na sa 7-day trial love period, ikinasal na ba kayo? Tama, ikinasal na kami ni Gisong. At malapit nang gawin ang seremonya. Ito. Paano ito nangyari? HMP? Nagulat ka no? Sinong sisihin kung bulag ka noon? Boslin, certified ito? May magakla. Ginagamit mo lang si Jisong para magpaingay. Kasi nagtayo ka na ng sarili mong negosyo. Kailangan mo ng maraming user para lumakas. Hindi laruan ang pag-ibig. Hindi ko ipapanganib ang kaligayahan ng pagsasama namin. Ito ang marriage certificate naming dalawa. Imposible. Talagang impossible ito. Boslin. Ikaw na isang babaeng presidente. Paano? Nagkatuluyan kayo ng isang guwardiya?
Sino po kayo? Ano pang problema ang nakikita ninyo? Hindi ako naniniwala. Hindi ito totoo. Hindi sila bagay. Huazi, may nagkakagulo, paalisin mo. Songchen. Naglalaro siya ng apoy. Akala mo ba paghiwalay sa Lin family ay pwede na siyang gumawa ng gusto niya? Lolo siyang, ay, natatakot ako na madamay pa ang Lin family. Mas mabuting i-cut off na natin ang relasyon sa kanya, kung hindi. Galit na galit si Young Master Lee sa atin. Bigyan niyo ako ng papel at panula. Cut off ang relasyon. Ang tapang talaga ng Lin family ninyo. Siguradong wala nang babangon ang Lin family pagkatapos nito. Young Master Lee, pakikalma po. Wala ng Lin. Sa Lin family, nagtayo siya ng sariling pangalan. Wala na kaming kinalaman sa kanya. Lolo Lin, kayo mismo ang nagmakaawa sa Lee family. Kaya pumayag kaming makipag-isang dugo sa inyo. Paano mo ipapaliwanag ngayon, Li Xiao? Lin Ruobing ay wala nang kinalaman sa aming pamilyang Lin. Anuman ang gusto mong gawin, wala kaming pakialam. Ziga. Ikaw ang may sabi niyan. Itatago ko siya. At magiging kabet ko habang buhay. Sitch, gawin mo lahat para makuha siya. Makingat ka. Hindi pa nalaman kung sino nag-register ng 500 milyon para sa kanya. Mag-ingat ka sa mga nasa likod niya. Bukod sa pamilya Song sa lungsod. Sino pa ang may kakayahang tumulong sa kanya? Sa tingin ko nagsisinungaling lang siya. Walang nag-invest sa kanya. Kahit na middleman, hindi ganoon kalaki. Ang leader ng pamilya Song ay naglaho na 20 taon na. Hindi siya yun. Huwag kang mag-alala. Bakit nangyari ito? Paano na pangasawa ni Lin Ruobing si Songchen? Peke ito. Ginagawa lang ni Song Chen ito para maghiganti. Tigilan mo na ang pag-inom. Ang baho ng bahay, puro alak. Huwag mo akong pakialaman. Inom pa ako. May kumakatok. Si Songchen na yan. Sabi kaonan ga ba't sinasadya niya? Hindi ko siya patatawarin. Li Xiao. Bakit mo ako hinahanap? Ex-girlfriend ka ni Song Chen, DIBA? Kung sasabihin mong kabit si Lin Rubing, papasok kita sa grupo ko. VDBA? Talaga? Syempre. Kahit anong utos mo, susundin ko. Ziga. Gagawin kong kahiya-hiya. Ang babaeng ito na kunwari mabait at mahinhin. Hoy, kuya, tingnan mo tak. Nagpatayo ng bagong kumpanya si Boss Lin. Ruchen Group ang pangalan. Ginamit niya pangalan mo at ni Boss Lin. Kuya Chen, hindi masamang sabihin ikaw ang pinakamaswerteng lalaki. Naiinggit ako sa iyo. Talagang mahal niya ako. Ibubuhos ko ang buhay ko para protektahan siya. Mahal, Umuwi na tayo. sige, uwi na. Nakafocus na lang sa lalaki, wala nang image bilang boss. Honey, may company event tayo. Isama mo ang mga magulang natin. Sumali ka rin sa saya. Sige, mahal. Boss Lin, saan mo inilalagay ang kamay mo? Nasa likod ako eh. Ilalagay ko lang. Eh bakit ang tanda-tanda mo na wala ka pa rin lalaki? Matanda ako? Noon pa, pinapamigay mo na sa akin si Song Chen. Ayaf Montag naman. Hanggang ngayon, nangangarap ka pa rin sa asawa ko. E di ibigay ko na sa'yo. Siege. Leche ka. Kumusta, Boss Lee? Huwag mong kalimutang magsumbong mamaya tungkol sa ugali ni Lin Ruobing. Kung hindi, wala nang lugar ang pamilya ninyo sa Hangzhou. Huwag kang mag-alala, masyadong magulo ang ugali ni Lin Ruobing. Siguradong magiging target siya ng lahat. Nabayaan na ba ang host sa party? Tapos na lahat. Ngayon, siguradong mapapahiya si Lin Ruobing. Ang kalokohan niya sa driver, alam na ng lahat. Alam ko na, susundin ko ang sinabi mo. Sige, kung ganon. Parang huli sa bitag. Ang manugang natin, habang tumatagal, lalo kong nagugustuhan. Gusto ko rin, swerte ang anak natin ngayon. Oy Boss Lin, ang laki ng housewarming party mo. Bakit hindi mo ako inimbita? Young Master Lee, maliit lang ito, baka hindi ka kasya. Hindi naman, tingnan mo, kasya naman ako. Anak ito ni Li Qiang.
Biglang yaman sa real estate ng Hangzhou. Pero bumagsak na ang negosyo nitong mga nakaraang taon. Mukhang target ang manugang natin. Kahit sino pa yan, pag inapi ang manugang ko, hindi ko siya palalampasin. Mga panauhin, bago magsimula ang party. Panoorin muna natin ang ECR ng pagbabago ng Ruochen Group. Oy Boss Lin, ang Wildmontag pala, hindi ba't? Dati kang sobrang dalisay at suplada? Bakit basta-basta ka na lang natutulog sa lalaki? Akala ka OBA, mabait si Lin Robing. Nagpapanggap lang. Sa totoo lang, ang ganda pala niya. Ano ba yan? Hindi ka rin alam eh. Tumigil kayo kung hindi niyo alam ang buong kwento. Huwag kayong magsalita ng walang basehan. Oy Zino ka ba? Nandiyan na ang ebidensya. Walang hiya talaga, nakikipagkalokohan pa sa ibang lalaki sa kotse. Ay naku, Huwag mong sasabihin yan sa manugang ko. Oh, ikaw pala ang nanay ni Songchen. Ang dumi-dumi ng suot mo. Nanay, tatay, ipapaliwanag ko sa inyo ang nangyari. Anak, ano ba talaga ang nangyari? Tatay, hindi ganyan si Robing. Sila ang nagkamali. Siyempre alam ka o yun. Ang tinatanong ko, bakit hinayaan mong ganyanin ang asawa mo? Bakit mo hinayaan na apihin nila ang misis mo? Tatay, huwag kang mag-alala, hindi ko hayaan. Na maapi si Robing ng sinuman. Lin Ruobing, ang kapal mo. Ikaw ay kahihiyan sa pamilya Lin. Ivan kita. Huwag mong akalain na hindi ko alam, ilang lalaki na ang nakatulog sa iyo. Ako? Huwag mong siraan ang asawa ko. Inampas mo ako, mamamatay ka. Inaapi mo ang asawa ko sa harap ng maraming tao. Sino pa ba ang dapat kong hampasin? Tarantado ka. Niloloko ka na nga, ipinagtatanggol mo pa ang iba. Ang kite-kite mo talaga. Kumusta sa lahat? Ako si Li Jiajun. Iminumungkahi kong ipagbawal si Lin Ruobing. Dati ay nangako siyang magpakasal sa pamilya Li. Pero sa huli ay nagpakasal sa isang hamak na gwardiya. Ang ganitong tao ay hindi karapat-dapat maging kasosyo. Ganyan lang ba ang kayang gawin ng pamilya, Lee? Akala mo ba sa pagsisinungaling? Ay masisira mo ang kumpanya ko. Hindi ko kailangang sirain ang pangalan mo. Pwede mo bang sabihin na hindi ikaw ang nasa malaking screen? Ako, ano naman? EDI ayon na. Hindi ka ba'y kakasal na? Dati ay nagpapanggap kang matapang na babaeng CE. Pero sa huli ay nakatulog ka rin sa isang driver. Baka mas malala pa kay Pang-Inlian. Vala kang hiya. Magpadala ka agad ng tao sa Hangzhou International Hotel. Et saka, ipunin ang ebidensya ng krimen ng pamilya Li at ibigay sa pulisya ng probinsya. Sabihin mo sa kanila na magpadala ng tao para arestuhin sila. Opo, boss. Oras na para tapusin ito. Lin Ruobing, ano pa ang sasabihin mo? Ikaw ay isang homewrecker. Wang Ining, ano na naman ang ginagawa mo? Song, Si Ruobing ay kumakain ng kanyang kayamanan at impluensya para akitin ka. Tapos dahil sa iyong kasakiman, iniwan mo ako. Para makasama siya. Naku. Grabe ito ah. Si Lin Ruobing pala ay isang homewrecker. Matagal na tayong hiwalay at ikaw ang umalis sa akin. Paano ka pa nakakapagsalita ng ganyan? Song, Hindi mo ako pwedeng iwan dahil lang sa pera. Noong nagde-deliver ka pa ng pagkain, kasama kita sa hirap. Nakalimutan mo na ba? Bitawan mo ako, hiwalay na tayo. Song. Niloloko ka lang ni Lin Robing. Nakita Montag na ba? Matagal na siyang kasama ng driver. Nagkakantutan na sila, niloloko ka niya. Lin Ruobing, siguradong patay ka sa akin. Parang hindi ba't anak natin yan? Talaga? Honey, sabihin mo nga. Sino yung nasa video? Ako yung nasa video. Paano nangyari yun? Lin Ruobing, gava-gava Montag lang yan. Nakalimutan mo na ba? Dati akong driver. Yung damit na yan, akin yan. Song, Kaya pala kayo ni Lin Ruobing. Matagal na palang magkasama. Huwag kang magsinungaling. Hindi matagal after natin maghiwalay. Salamat nga pala sa'yo. 3 trabaho ang pinapasukan ko, lahat ng sweldo ko. Binibigay ko sa'yo. Tinawanan mo pa ako at iniwan dahil mahirap lang ako. Gusto mo bang ipakita ko ang mga resibo at chat natin? ah, Gold Digger pala. Hindi na ako magugulat. Gold digger? Parang vampira na yan. Ang galing ng anak ko, agad-agad nakuha na ang manugang. Mahal, huwag kang mag-alala, ayos na ang lahat. Kung ganon, mas masahol ka pala, Lin Ruobing. Siguradong kasabot mo si Songchen. Pinagplanuhan ninyo ito. Ayaw ninyong makuha ng iba ang 1 milyon, di ba? Tutu ba, tu? Aktingan lang pala, ako pa naman ang naniwala. Lin Ruobing, hindi ko akalain na gagawin mo lahat para sa negosyo. Para sa 1 milyon. Hindi ko kailangan ang 1 milyon.
Naibigay ko na yon sa orphanage. Sabi mo na ibigay mo na? May proof ka ba? Resibo ng donasyon. Mga kababayan, ako si Ligiajon ng Ligroup, ipinapahayag ko. Ang lahat ng kumpanyang may pakikipagtulungan sa aming pamilyali, ngunit ang sinumang makipagtulungan kay Lin Ruobing ay kaaway ng aming pamilyali. Hindi epektibo sa akin ang mga mababang paraan. Direktang nagbabanta na sa ibang kumpanya. Hindi ito banta, kundi isang mabuting paalala. Dahil hindi ka karapat dapat makipagtulungan. Mga kasama, ang sinumang magtatanggal ng pakikipagtulungan kay Lin Ruobing, bibigyan ko ng order na 3 bises ang tubo. Kumusta, Boss Lee? Ako ang tagapamahala ng teknolohiya ng Hangqing Lianmi. Ipinapahayag ko ang pagtatanggal ng kontrata kay Lin Ruobing. Kumusta, Boss Lee? Ako ang tagapamahala ng Hangqing Zhongmi Trading. Ako rin ay nagpapahayag ng pagtatanggal ng kontrata kay Lin Ruobing. Kami ay malalim na mga kasosyo. Sapat na ang aking ibinigay na benepisyo sa inyo. Sigurado ba kayong gusto ninyong maghiwalay tayo? Paumanhin, Boss Lin, kung sino ang mas mataas ang alok, siya ang aming pakikipagtulungan. Sa negosyo, negosyo lang, tama Boss Lin, payo ko sa iyo na makipagtulungan. Sa pamilya li para umunlad, kung hindi, ang relasyon sa AI ay hindi magtatagal. Nagsisisi ka na ba, Lin Ruobing? Hindi mo sinamantala ang malaking puno ng pamilya Li. Sumama ka kay Songshen. Anong benepisyo ang nakuha mo? Lin Ruobing, gusto kong makita ang iyong kapalaluan na lubusang mawasak. Kasama si Boss Lee. Izama Montag ako. Nakita mo na, dati ay hindi lang kita pinapansin. Akala mo ba ang iyong inventong AI ay makakapantay sa pamilya Li? Kung nagsisisi ka ngayon at humingi ng tawad sa akin, hindi pa huli ang lahat. Hindi ako nagsisisi, lalo hindi ako humihingi ng tawad. Ikaw, ang tapang mo. Kung hindi sila makikipagtulungan sa iyo, kami ang makikipagtulungan sa iyo. Tatay, Sino ito? May lakas ng loob na labanan ang pamilya Lee? Talagang hindi alam ang kanyang lugar. Ruobing, huwag kang mag-alala, kami ang sasalo para sa iyo. Ang usapin sa AI ay magiging maayos, huwag kang mag-alala. Naku, ano ba kayo, mga balang kwenta? Mga basura ang suot, tapos nagyayabang pa. Sasalo para kay Lin Ruobing, hindi ba itinuro ng tatay mo na hindi dapat humusga sa itsura? tatay, huwag kang makagulo. Ano ba ang ginagawa mo? Anak, huwag kang mag-alala, hindi kita gagambalain. Matanda ka na, ano ba ang kayabang-yabang mo? Ang anak mo ay isang palamuning lalaki, paano siya matutulungan si Boss Lin? AMEA, buti na lang hindi ka pinakasalan ng anak ko. Kung hindi, ang mukha ng aming pamilya Song ay mapapahiya dahil sa iyo. Kung ako ay pakakasalan ng anak mo, hindi ako papayag. Matandang hayop, payuhan ko kayong mag-ina na lumayo na. Kung hindi, kayang-kaya kong durugin kayo na parang langgam. O, gusto kong makita kung paano mo ako dudurugin. Bakit ko nararamdaman na may kalmado siyang hindi dapat taglayin ng isang mahina? Dahil hindi pa lumalabas ang dragon, akala nyo kayo na ang hari? Hindi ba ito ang higante ng Hangzhou, si Lilikyang? Tatay, ano ang nangyayari? Lumuhod ka. Bakit, tatay? Dahil siya ang pinuno ng Song Corporation. Si Song Yong-an. Boss Song, paumanhin. Kami ay bulag at hindi nakilala ang tunay na dragon. Patawarin niyo po kami. Boss Song, magandang araw po, Mrs. Magandang araw po, Ginoo. Lufeng, ano ba itong nangyayari? Gino, ganito po, inatasan ako ni Boss Song. Nabantayan kayo. Hindi po ako delivery rider. Ako po ay ahente ng Song Corporation. Ah, ganun pala. Si Songshen pala ay ang higante ng probinsya. Ang tagapagmana ng Song Corporation. Opo, pinipini. Makatwiran lang na magkatugma kami ni Songshen. Pero ang 79% na compatibility ay palaging nagpapaisip sa akin. Ngayon ko lang nalaman dahil pala siya ang tagapagmana ng Song. Paano nangyari ito? Lufeng, nanluloko ka ba? Paano siya magiging tagapagmana ng Song? Banking ning, sayang naman. Ang bait-bay sa iyo ng Ginoo, pero hindi mo pinahalagahan. Ito, paano ito possible? Ang tagapagmana ng Song ay nagde-deliver ng pagkain? Nakbabantay? Walang imposible. Ayaw namin maging isang palamunin ang anak namin. Kaya pinaranas namin sa kanya ang hirap ng buhay. Para magsanay. Nanay, bakit niyo ginawa ito? Alam niyo ba kung gaano ako? Nahirapan itong mga nakaraang taon. Tuwing nakikita ko si Ubing, nawawalan ako ng tiwala sa sarili. Kayo ako. Sobrang hirap ang pinagdaanan mo. Pasensya na, nilin lang namin kayo. Alam kong masakit ito para sa iyo. Anak, alam kong magagalit ka sa maririnig mo.
May mga dahilan din kami. Malaking kumpanya ito. Hindi namin may papasa ito sa isang palamunin. Anak, patawarin mo na kami. Hindi ako nasasaktan. Bakit hindi niya sinabi agad na mayaman kayo? Kung sinabi mo agad, hindi na sana ako nagpakahirap. Anak, hindi mo kami sinisisi. Mas masaya pa ito kaysa manalo ng 1 bilyon. Bastos. Diyos ko, hindi ito panaginip, totoo ito. Presidente Song. Mali kami, bulag kami sa iyong tunay na kakayahan. Pasensya na sa abala. Ayong mga ito, humingi kayo ng tawad. Esensya na Song Xiao. Meli kami Song Xiao. Mali ako. Dahil sa tagal nating magkasama, patawarin mo na ako, sinabi mo, na panghabang buhay mong mamahalin si Song Chen. Akala mo hindi alam ni Song Xiao kung sino ka talaga? Nagpapanggap ka pa rin. Song Xiao. Ayoko talagang marinig ang babaeng ito. Laging may masamang sinasabi tungkol sa iyo. Sabi niyo, iso kang tango. Sabi niya, isa kang Lafstruck, isa kang loser. Tanong ka ulang, Lili Qiang. Li Ayun. Wang Qingning. Lin Baichen. Nandito ba kayo? Zago, kung nandito man o wala, sumagot kayo. Nandito kami lahat. May sapat na ebidensya laban sa inyo sa krimen, sumama kayo sa amin. Sumama kayo sa amin. Presidente Lin, pakiusap, tuloy-tuloy lang ang pakikipagtulungan namin sa inyo. Handa akong ibigay ang aming kita. Hindi na namin kailangan ang kita. Mali ako. Bulak ako. Nanay, tatay, yung 5 bilyon, kayo ang nag-invest. Regalo namin sa inyo para sa kasal. Salamat nanay, tatay. Kami ang dapat magpasalamat sa iyo. Noong wala pa si Song Chen, pinili mo pa rin siyang pakasalan. Bilisan nyo, bigyan nyo kami ng apo. Mahal, pwede na tayong maging kampante. Mag-honeymoon tayo. Eh yung kumpanya, Ipasa mo sa kanila. hindi ba masama yun? Ano pa bang hindi mapagkakatiwalaan? Gusto lang nila tayong magkaanak. Pupunta na tayo. Huwag kang mag-alala. Nandito ako para sa kumpanya. Heto, ito ang black card. Ruobing, gamitin mo ito ng walang limitasyon. Nanay, hindi ko kailangan. May pera ako. Kunin Montag. Kunin natin kung ibibigay niya. Sa kanya ang sa kanya, sa atin ang sa atin. Gusto niyang magkaanak tayo, kaya pupunta na tayo. Magaling ka, pareho tayong maalaga sa asawa.